Isa sa pinakamahalagang usapin na madalas na nakahaliligtaan sa Pilipinas ay ang edukasyon. Kahit alam nating ito ang susi sa pag-unlad, tila hindi ito nabibigyang sapat na atensyon ng gobyerno at minsan maging ng mamamayan. Kaya ang tanong, paano natin maisasabuhay ang pagiging tunay na edukado kung ang mismong sistemang dapat sumuporta rito ay nagkukulang? Mula pa noong panahon ng Kastila, ipinagkait na sa atin ang karapatang makapag-aral. Noon, ginamit nila ito upang mapanatili tayong sunod-sunuran. Ngayon, bagaman malaya na tayo, marami pa ring kabataan ang walang pagkakataong makapasok sa paaralan. Marami ang napipilitang magtrabaho kaysa mag-aral dahil sa kahirapan. Dagdag pa rito, kulang ang pondo sa mga paaralan, guro at pasilidad. May mga estudyanteng kinakailangang maglakad ng ilang kilometro para lang makapasok. May mga silid-aralang ding sira, kulang sa upuan at halos wala ng kagamitan. Kung ang ganitong kalagayan ang haharapin ng mga mag-aaral, paano nila maiintindihan ang tunay na kahalagahan ng edukasyon? Hindi rin natin maitatanggi na ang gobyerno ay tila nagbubulag-bulagan. Ang tanong, natatakot ba silang magkaroon ng mga Pilipinong tunay na edukado? Yung hindi basta-basta naluloko at kayang lumaban sa katiwalian? Kung ang bawat isa sa atin ay may sapat na kaalaman, mas marami ang maghahanap ng pagbabago at tatayo laban sa maling pamamalakad. Ito marahil ang kinatatakutan ng mga nasa kapangyarihan. Ang edukasyon ay hindi lamang susi sa kaalaman, kundi sandata laban sa kahirapan, kawalan ng katarungan at katiwalian. Ngunit kung patuloy itong isasantabi, para na rin nating hinayaang manatiling nakagapos ang ating bayan sa kadiliman ng kamangmangan. Dito pumapasok ang tunay na hamon, hindi lamang para sa gobyerno na dapat magbigay ng pantay na oportunidad, kundi para rin sa bawat Pilipino na huwag maliitin ang halaga ng pag-aaral. Sapagkat sa bawat kabataang natututo at lumalaban para sa kanyang kinabukasan, nabubuo ang pag-asa ng isang mas makatarungan at maunlad na bansa.